Annyeong! Today is February 6, 2025 at i-share ko ngayon kung paano namin prinoses ang report of birth ni baby dito sa South Korea. Kung ikaw ay isang Filipina or Filipino na nakapangasawa ng Korean, nanganak dito sa South Korea, gustong ipa-dual citizen yung baby ninyo, panoorin nyo ito hanggang dulo. At i-share ko kung ano yung mga documents na sinecure namin bago kami pumunta ng Philippine Embassy at yung process doon. So, ang mga requirements ng report of birth ni baby dito sa South Korea, first, application form. So, ang application form, makikita siya doon sa website ng Philippine Embassy. Mag-fill up kayo doon ng details ni baby sa application form at lilink ko sa baba yung website ng Philippine Embassy. Second is birth certificate ni baby. Dapat naka-English siya. So ngayon, yung hospital kung saan ko pinanganak ang baby ko, doon ako nagkuha ng birth certificate at na-request ko na naka-English na yung birth certificate. Pangatlo is detailed family registry certificate. 가족관계 증명서 상세. Ang pang-apat ay Detailed Korean Basic Certificate, Kibon Chongyongso Sangse. Ito siyang number 3 and 4, kukunin nyo siya dito sa Dong Samuso. So, ang ginawa namin, kumuha kami dito sa city namin ng yung 3 and 4 na documents at doon sa gilid mismo ng Philippine Embassy, may nagta-translate doon ng documents. At sila na din yung nag-notarize ng translated na document. Para hindi na kayo mahirapan, isahan na lang yung pagpunta nyo doon. Dito pala yung magta-translate ka ng Korean to English. Ang panglima is PSA marriage certificate ninyong mag-asawa. And pang-anim is passport ninyong parents. Ako, Philippine passport ko, tsaka yung asawa ko is Korean passport. Yun yung present namin doon sa Philippine Embassy. That's all. 6 lang siya. So, ito yung mga requirements for report of birth. First is application form. Second is birth certificate na naka-English na. Third, detailed family registry certificate. Dapat naka-English na din with notarized. Fourth, detailed Korean basic certificate. Dapat naka-English na din and notarized. Fifth is PSA marriage certificate. And the last is valid passport ng mother and father ni baby. Kung na-secure na ninyo lahat ng 6 na documents na yon, dapat nyong ipa-photocopy lahat. 5 photocopies each document. Para diretso-diretso na kayo. Hindi na kayo lalabas pa, mag-photocopy pa. So, before kayo pumunta ng embassy, mag-photocopy na kayo ng 5 photocopies each document. So, ngayon pupunta na tayo sa Philippine Embassy dito sa South Korea. See you there. Stopover rest area to have lunch. My driver sweet lover. Hi, Jayon. Hello. Hi. Andito na kami sa Seoul. 10km 남았어요. 10km 남았어? 10 kilometers from here to Philippine Embassy. The famous Han River. We are here now at Philippine Embassy. Hi!
Annyeong! Andito na kami ngayon sa Philippine Embassy. At time check, it's 12:45 in the afternoon at lunchtime sila. So, we will wait a little here inside the car because so cold outside. Hindi makaya. Hello, baby. Sama na. Wow. Baby bear. Wow. Yan. Pagkatapos nag-lunch, balik na naman kami sa Philippine Embassy. I think siya na pa. Pero ka. Ha? Oo. The door is opening. Going down. Tapos yung nabayaran namin sa report of birth is 35,500 won. Pag-report nyo doon sa Philippine Embassy, pwede na din kayong kumuha ng Philippine passport ni baby. So doon, mag-fill out kayo ng form, passport application form doon sa Philippine Embassy. Nagpo-provide yan sila. So after niyo mag-report of birth, sabihin nyo lang na i-apply nyo din si baby ng Philippine passport at ang dali lang. Pagkatapos nyo fill upan yung form, magbayad kayo. Yung bayad ng Philippine passport pala is, sa ngayon ha, is 90,000 won. After nyo magbayad, punta kayo doon sa coding room. Doon yun pipicturean si baby. So, dadalhin mismo doon si baby sa Philippine Embassy para picturean siya for the passport. Dito naman yun sa passport. Yung passport makukuha, sabi nila, after 1 month. Dalawang option, pwedeng mag-pick up nyo or ipa-deliver. Yung sa amin, ipapa-deliver namin sa bahay kasi medyo malayo sa Seoul. Bago kayo pupunta ng Philippine Embassy, mag-book muna kayo ng appointment doon sa kanilang website. Or, pwede doon sa Facebook mismo ng Philippine Embassy. I-search nyo lang Philippine Embassy in South Korea. Tapos may makita kayo doong book. I-click nyo lang doon at mag-select kayo ng date at time kung kailan kayo pupunta. I suggest, kung hindi pa translated yung documents nyo into English at doon na kayo sa mismong sa gilid ng Philippine Embassy magpapa-translate, pupunta kayo doon ng mas maaga kasi may break time sila ng 12 to 1 p.m. Dapat morning andun na kayo doon sa nagta-translate ng documents at ipa-notarize nyo doon, photocopy, bago kayo pupunta ng Philippine Embassy. Pag nagutom kayo, sa gilid ng mismo ng Philippine Embassy, may Philippine restaurant doon, may mga Filipino foods din na binibenta, at saka may Filipino grocery. Sleeping baby. Hindi ko nag-videohan kanina. Busog. Ubus lahat. Dinuguan, lechon taxi, and pinakbet. Pingsilan ko lang. Pauwi na kami. Dulang among baby. Dula among baby. Ito, oh.
At yun lang, nakarating na kami dito sa bahay. Thank you so much for watching. Sana nakatulong ang video na to para sa pag-process ng report of birth ninyo ng baby nyo dito sa South Korea. Bye!